Happy Monday guys! Good morning! Yan itong itsura dito sa bahay. Ipot ko muna kayo bago ako mag-init ng food. Ito ang kalat ngayon sa tapat ng gym. Tapat ng laundry area. Kasi hindi pa natatapon yung mga boxes na pinaglagyan ng Smith Machine Daddy. Ito naman dito sa dining area. Naiwan pa yung mga ibang gagamitin ko. Ito na lang yung para sa papaya soup at saka yung para sa coleslaw. Naubusan ako ng carrots, nalagay ko lahat sa curry. Dapat nabawasan ko ng isa yun eh. Kaso nilagay ko lahat dun yung 3 carrots. Ayan. Kulang tuloy ako para sa coleslaw. Bibili na lang ulit ako. And ito naman yung itsura ng kusina guys. Maayos naman dito yung mga bata. Silang naghugas ng mga dishes and nagpit-lipit na rin ako dito after namin mag-meal prep. Mag-iinit na ako ng food. Nilabas ko na yung food na initin ko. Ito yung mga dishes na hinugasan kahapon. Laking tulong ng lahat kahapon sobra. Hindi nila ako tinulungan, di namin matatapos yung pag-meal prep ng ganun kabilis. Pakita ko rin pala tong sulok na to. Ito naman yung naiipon na dito. Yan na ang mga bagong pinamili ko sa Shopee. Pero ito, dali to eh. Tapos ito pa yung mga keratin namin na na-order before. Hindi ko pa siya naipapwesto guys. Sa CR dapat nakalagay yan and hinahanap ako pa siya ng pwesto. Pero yung the rest ng toiletries na ayos ko na dun. Yung mga lotion, wet wipes na ayos ko na yun dun sa CR namin. So yan ang ganap dito guys. Mag-iinit muna ako ng food nila. Ito na ang baon nila for this Monday. Kasi ito yung mga veggies na meron akong stock and kailangan ko nang maubos yun. Kaya nag-Japanese curry na lang ulit ako kasi baka masira yung potato ko at saka yung carrots. And super favorite naman talaga ng lahat to. And madali rin gawin, lalagay lang sa Instant Pot. Actually, stir fry ko pa rin naman yung mga veggies and then yung meat. But after kasing malagay mo lahat ng ingredients sa Instant Pot, kailangan mo lang siyang meat stew and wala, meron ka ng baon. Ang bilis na pagkain. And ang gusto ko sa Instant Pot guys, pagkatapos talagang magluto, okay na okay yung food. Talagang perfect siya. Yung meat, ayos yung pagkakaluto. So ayan ang ating first baon for this week, ang ating Monday baon. Say good morning. Good morning. Yan guys, Monday ngayon and maaga sila. Dapat 6:30, nasa school na sila. Kaya paalis na yung mga bata. Say bye! Yan. Careful sa pagbibitbit ng lunchbox. Ikaw, lalo ka na ha. Dala yung mga, love you. Dala niyo yung mga phones nyo. Yes. Mas bunso. Bye, ingat. Love you. Si daddy nasa baba na rin. Bye. Tapos na ako maglinis ng sala guys, ng kitchen at saka ng dining area. Ay nakapag-vacuum na rin ako ng buong bahay, including yung master's bedroom. Sobrang dami na kasing buhok talaga sa sahig at saka dust, kaya kailangan ko talaga mag-vacuum. And kailangan ko na rin mag-steam mop. Actually, itong living area, hindi pa naman kailangang steam mop. Pero yung kitchen at saka dining area, yun yung kailangan na talaga. And itong mga boxes dito, and itong gym equipment ni Daddy, kailangan kong hintayin siya bago magawa ulit to. And syempre may pasok na naman ngayon, so I don't know kung magagawa niya mamayang gabi. And successful today, wala namang naman itong table na to, which is lagi nagka-catch no kung ano-anong iniiwan namin. And ito naman ang kitchen guys, malinis na siya, wala na kung ano-ano sa counter. Do kanina wala naman talagang masyado. Dahil since naka-meal prep na, and reheat na lang yung food, ang dali na lang ng gagawin dito. Tanging ginawa ko na lang ulit talaga dito, magpunas ng mga counters, and ilagay lang yung mga dry dishes sa mga pwesto nila. Actually, medyo matrabaho din, pero mas okay na yon kaysa yung magluluto ka pa ng umaga. Mas grabing haggard talaga yon kapag ganun ang ganap dito sa kusina. Mamaya ang target ko naman gawin ito sa kusina, magbalot ng lumpia at magbalot din ng skinless longganisa para talagang ready na yon, i-cook na lang. Kailangan ko rin palang magluto ng sauce ng chicken ala king kasi yun ang lunch naman nila for tomorrow. At least mamaya, mas magaan kumilos sa kusina kasi malinis na siya ulit. Hindi lang halata talaga yung mga sahig na madumi, pero marami na siyang mga dark na spots na kailangan na talagang steam mop. Mabilis na gawain na lang naman yun and sana talaga mabigyan ko siya ng time after kong gawin yung mga dapat ko pang gawin dito sa kitchen. Lisa, priority ko pa kasi yun kasi ang gusto ko mauna talaga is matapos yung pag-meal prep. Ito naman yung dining area guys, wala nang laman din yung ating table.
Ang titira na lang dyan yung gagamitin ko para paggawa ng papaya soup later. Yan na ang bahay guys. Hindi ganun ka-perfect pa. Maraming pang dapat gawin. Pero sobrang pwedeng-pwede na yan for today, ngayong Monday. Ito naman dito sa master's bedroom guys. Of course, everyday itong area to. Kailangan kong ligpitin talaga yan. And nandito pa si daddy kaya nakaready na yung clothes na susuotin niya for today. And ito ang mga kalat dito. Yan naman everyday talaga. Wala na akong magagawa dyan. Actually, medyo naglipit na ako ng konti dito kanina kasi nag-vacuum na ako ng buong master's bedroom. Kaya, medyo nag-declutter na ako. So, yan lang naman ang mga kailangan ulit gawin dito. Kung lagi nyo nakita to, alam nyo na kung ano lang yung mga kailangan ko lipitin dito. Mabilis lang naman to dahil ang bilis nang ibalik ng mga gamit sa kanya-kanyang pwesto. Yan ang spirit ng Monday. Kailangan agile lang. Kailangan kayang-kaya natin to. So, ayan guys, magliligpit muna rin ako sa master's bedroom. And then, yung kids room, yung study room. Hindi ko alam kung haharapin ko yun o hahayaan ko yung mga bata ulit magligpit mamaya pag uwi nila. Tapos na ako magligpit guys ng master's bedroom. And ayan na siya ulit. Kabisado nyo na ba itsura ng master's bedroom guys? Kasi lagi kong pinapakita naman ito sa inyo. Tingin ko nga nasasawa na rin kayong makita to, pero ang goal ko naman dito mapakita sa inyo yung before and after. Ang sarap lang kasing makita yung accomplishment for the day, yung mga naliligpit mo araw-araw. Na kahit hindi naman perfect na paglilinis, basta alam mo na makakakilos ka na ng maayos at makakapag-isip ka ng maayos. At may peace of mind ka and relaxing na ulit yung lugar na kikilusan mo. Dahil alam mo na maayos at malinis. Ako kasi talaga, hindi ako makakapag-isip o makakagawa ng panibagong bagay kapag nakita kong magulo yung bahay. Sakay pa rin na yung pag-umaga pa lang, pagkagising mo, after mong magawa yung mas importanteng mga bagay, maliligpit mo na ulit yung kwarto mo. Lalo na tong higaan, talagang kailangan araw-araw yung bed nagliligpit yan. Kahit yung mga bata, laging ganyan yung paalala ko. Na pag umaga, bigyan nila ng time na maligpit yung pinaghigaan nila, yung pinulugan nila. Yung iba kasi ang dahilan, matutulog din naman ulit and babalik ka rin sa higaan. Pero sa akin, di pwede yun. Kailangan magligpit ka ng higaan, pagising mo, kahit sabihin mo na pagdating ng gabi matutulog ka ulit siya, mas masarap matulog na maayos yung hihigaan mo ulit, yung may guguluhin ka. Saka magandang pang kickstart ng day din yan. Yung unang palang pagkising mo or after mo mag-asikaso ng sarili mo, may nagawa ka na kaagad. Meron ka na kaagad na accomplish for the day, yung pagliligpit ng higaan. Malaking bagay na yun, guys. Pahinga na muna ako, guys, and mamaya kikilos ulit sa kitchen. Good afternoon, guys, and papakita ko lang sa inyo yung mga parcel na dumating sa amin. Itong 4, kahapon pa yan nandiyan sa kaliwang side. And yung the rest, yung 12, today yan. At isang delivery lang tong 12 na to. Sabi nga ni kuya, nakalimutan daw niya akong sabihan na magdala ako ng bag pababa. Kaya inayos niya ng pagkapatong-patong sa kamay ko para lang mabuhat ko to. Sabi niya nga, hintayin na lang kita ma'am, kuha ka na lang ulit tong bag mo. Sabi ko, ayoko. Akit pa ako ng 3rd floor ulit para kunin yung bag ko. Bubuhatin ko na lang to, tingin ko magagaan lang naman. Kaya ayun, in-stock na lang ni kuya sa kamay ko para mabuhat ko lahat to. And ayan na nga, total of 16 parcel tayo. Alam ko meron pa nga isang nagde-deliver kanina. Hindi ko nababa guys kasi nasa meeting ako, naka-online meeting ako para sa isang project ko. Kaya wala na, hindi ko napuntan si kuya. So bukas na lang sa deliver ni kuya yun. Good morning guys! Today it's Tuesday and ngayon pa lang ako magbabalot nitong mga longganisa ko. And isusunod ko din yung lumpia after kong mabalot naman to. And maninibago kayo kasi wala tayong baon cereal for today kasi foundation day ng mga bata ngayon. And doon sila bibili ng food. So doon nilang matry yung mga food sa fair. And si daddy rin may pakain sa office kaya hindi ako nagawa ng baon today guys. Pahinga ako. And ito na yung longganisa ko na marinated. Tapos nilagay ko siya sa piping bag. And dito naman ako nagro-roll. Nilagyan ko ng tape na tanda guys para alam ko kung gaano kahaba lang yung gagawin ko. And ito na yung ibang mga nagagawa ko. Dami ko yung nagagawa, no? 6 na pieces pa lang. So, ayan guys, tutuloy ko muna to. And papakita ko sa inyo panatapos ko na lahat yan. And papakita ko to last time. Pero ayan nga, gumagamit ako ng piping bag para mabilis na pantay-pantay agad and no mess. Mas madali to. Try nyo rin siya. Sa lumpia, ganyan din ang ginagawa ko.
Tapos ko nang mabalot yung longganisa guys, and total of 53 pieces yung nagawa ko. Ayan na siya. Ganda yung tignan. Pare-pareho sila dyan. And ipi-freezer ko na to, tapos gagawin ko naman yung lumpia. And nakapag-set up na ako guys kung paano ako magbabalot itong lumpia naman. And itong mga spring roll wrappers, napag hiwa-hiwalay ko na lahat yan, yung 2 pack na yan. And ito na, naglagay na ako ng lumpia na meat dito sa piping bag. And nagready na rin ako nung tanda ko. Ayan. Ganyan kahaba yung gagawin ko para every time pantay-pantay na siya. Sinukat ko siya sa lalagyan ko. Ito yung bala kong paglagyan kasi sinukat ko na dyan agad para sure na fit doon sa magiging lalagyan. Nagready na rin ako ng aking pandikit. Flour lang yan at saka tubig. Gawa na tayo ng lumpia guys. Maging productive ang araw na to. And nasa room pala ako guys. Dito ako sa master's bedroom. Kasi gusto ko dito dahil mainit sa labas. And ako lang naman mag-isa ngayon sa bahay. Kaya okay na yan. Hindi ako magugulo dito. Hindi ako makakagulo sa kanila kung nasa room sila. And hindi naman maamoy itong mga food na to. Siguraduhin ko naman na lilinisin ko to after. Tapos na ako magbalot ng lumpia, guys. And total of 53 pieces yung nagawa ko lahat. Kaya kailangan magbukas pa ako ng isa pang lumpia wrapper. Nabitin ako. May 3 pang sumobra. And ayan na siya lahat. Actually, in between pala, tuwing nakapagbalot ako ng 20 pieces, nilalagay ko siya sa freezer para matuyo muna siya. And then, magbalot ako ng panibago. And then, tsaka ako pinagpapatong to, guys. And parchment paper siya sa pagitan para hindi rin siya magdikit-dikit. And kada lalagyan, tag 20 nga ito. And ayun nga, pagkabalot ko, mga 20 pieces, i-freezer ko muna siya bago ko siya pagpapatungin guys, para natutuyo, para hindi siya magdidikit-dikit. Good evening guys, gagawa ako ng chicken alaking sauce para sa dinner namin tonight. Andito na nga si daddy, and ngayon pa lang ako magluluto kasi medyo sinama ako ng pakiramdam kaya nagpahinga ako ng konti. And ito yung mga kailangan natin. Una, kailangan natin ng mga 6 tablespoon ng butter, 3/4 cup ng flour. Kailangan natin ng garlic, ng onion, and then ng carrots. Tapos parsley, fresh parsley o kaya itong parsley leaves flakes. And then milk, 3 cups ng milk. And then 3 cups ng chicken broth, or kung wala kayong chicken broth, 3 cups ng water, lagyan nyo lang ng Knorr cubes. And then grated cheese. Tapos salt and pepper to taste, syempre. Gawa na tayo ng sauce, guys.
And here's our dinner, guys. Ito na yung ating chicken ala king. Chicken fingers nga yung minarinate ko last time, kaya ganyan ang itsura niya. Pero pare-pareho lang yan, chicken pa din yan. Pero mas gusto ko pa rin yung chicken thigh fillet kasi mas juicy yun. And ito lang, mas madaling kainin ng mga bata kasi chicken fingers na. Dapat for teriyaki to, pero mas gusto daw nila na mag-alaking kami. Let's eat, guys! Good morning, guys! Grabe, hirap akong bumangon ngayon. Antok na antok ako. Parang sobrang grabe ang pagod ko kahapon. Siguro ang dami rin ginawa. And, punta tayo dito sa kitchen. Ito yung tsura ngayon dito, guys. Maayos-ayos yung kitchen. Ito lang, naiwan yung pinipicturean ko ng dinner namin kagabi. Ayan, naghugas yung mga bata. Yan ang tsura ngayon dito, guys. Ayan, magluluto na ako. Kailangan ko magluto pa ng chicken. Yung chicken ala king. Tapos mag-iinit ako ng sauce. And itong rice, kakasaing na nito kagabi. Kasi hindi na enough yung para sa ngayon. Kung ngayon ako magkasaing, baka hindi umabot pa eh. Mainit-init pa nga siya oh. Pero tingin ko, initin ko pa rin yan. So, ayan guys, magluluto muna ako. And here's today's baon serye, chicken ala king. Kung ano yung dinner namin kagabi, ito rin yung baon nila for today. Ganun naman talaga yung ginagawa ko para mas madali. Actually, nakamarinate lang yung chicken and gawa na rin yung sauce. Pero nag-fry pa ako ng chicken ngayon. Nag-deep fry ako ng chicken. May few leftovers kami kagabi pero kulang. Tingin ko mabibitin yung mga bata at si daddy do sa dami ng chicken. Kasi mas maulam talaga kami kaysa mas makanin. Kaya naman kung nakita nyo sa compartment, mas madami yung kanilang ulam kaysa sa kanin. And binudburan ko lang to ng parsley ulit guys sa ibabaw para mas magandang tignan yung itsura ng kanilang baon. Pahinga sa baon serye kahapon pero today balik na tayo. Happy Wednesday guys! Ilang araw na lang makatapos na naman tayo ng isang linggo guys. Kaya natin to ang ating paggawa ng baon everyday. Morning. Yan guys, paalis na sila dahil si daddy nasa baba na. Say bye muna, ayos muna ng hi. Hi. Si Kyla nakapihin, dalawa naka-uniform ng regular uniform. And alis na sila. Si Achi pala, wala pang water kaya mag-ayos pa ng water. Bye! Love you. Bye-bye. Kuha na dyan ng water chips. Tulungan ko muna gumawa ng water si Achi para makalis na siya kaagad. Nakaalis na yung mga bata guys and papakita ko muna sa inyo yung tsura dito sa sala. Actually malinis yung sala. Kahit yung sahig malinis. So kaka-vacuum ko lang naman. Wala akong masyadong gagawin dito sa sala. Except that hanggang ngayon, andun pa rin yung mga boxes sa gym area ni Daddy. Ayan. Ito pa rin dito guys. Magulo pa rin dito. Actually, hindi naman magulo. Andito pa rin lang yung mga boxes sa pinaglagyan ng Smith's machine. At saka, itong bench press niya yata ang tawag dyan. Nandyan pa rin siya. Hindi pa niya naayos. Dahil wala naman time si daddy gawin yan. And, ito naman sa dining. Maayos naman yung dining. Walang dapat gawin. And, pakita ko pala sa inyo ulit. Ito naman yung mga naiipon ko na sa Shopee. Meron pa sa kwarto, mga na-unboxing namin ng 3 araw yun. Hindi ko pa nailalabas. So, meron pang dagdag to. And, tapos na ako guys sa Shopee. Wala na, graduate na. Kagabi hirap na kaming ma-check out yung isa pang tumbler na 150 ang off. Parang ayaw na ni Shopee. And ito naman sa kusina guys, may electric pan tayong nakaharang dito. Mas gusto kasi ito, nakatutok sa akin kapag nagluluto ako dahil ang init nga ngayon sobra. And ito yung aftermath ng aking paggawa ng food, pagpe-prep ng baon nila. Ito pa yung tirang sauce, ito yung pang-cover ng microwave, nakakalat. And dito, yung pinaglutuan ko, yung kailangan kong ilabas tong basura. Nakiwala kasi yung basura namin na pang mga food. Nilalagay namin sa plastic bag, tapos nilalabas din kaagad namin. And ayan, yung mga kailangan kong ligpitin naman dito. Hanggang ngayon ito pa yung papaya at saka lemon dahil hindi pa ako nakakagawa ng soap. Kailangan na talaga today yun dahil wala na kami magagamit tonight. And ayan, ito lang naman yung center island. So that's it guys. Sila naman kailangan kong linisin dito sa kusina.
Ito na ang ating kitchen, guys. Nakapagligpit na ako and kakalis lang ni Daddy. Ginawan ko rin siya ng coffee kasi antok daw siya sobra. Sabi ko, magkape muna siya. And naayos ko na rin kaagad yung pinagawan ko ng kape. Nahugasan ko na rin yung mga ginamit ko. And ito na ang mga kitchen counter. Malinis na agad lahat, guys. Nahugasan ko na lahat ng mga ginamit ko kanina. Wala nang laman yung sink. Inayos ko na rin yung pinaglutuan ko na area. Back in order na yung kitchen, guys. And sunod naman, kailangan ko nang pumunta sa master's bedroom dahil doon naman ako magliligpit. At least one area down. May natapos na ako for today. Makapag-prep ng baon and makapaglinis ng kitchen. Actually, yung buong bahay malinis na. Except yung mga rooms na lang. Ito yung tsura ng sala from the aquarium area. And malinis naman siyang tingnan, 'di ba? Ang pinakamagulong part na lang, itong kalat na to, which is wala akong magagawa. Kailangang hintayin si Daddy. Pero yung buong bahay, maayos na, guys. Except yung mga rooms nga namin, yung master's bedroom at saka yung study room ng mga bata. Sa sala, wala akong halos ginawa dito dahil maayos siya ngayon. Kagabi kasi inayos-ayos ko na siya bago pa matulog and wala naman tumambay na kaya nakip na siyang maayos. And ito naman ang master's bedroom, guys. Maayos naman siya. Gayong pa rin. Tuwing umaga, ganyan naman yung itsura. So, para sa akin, maayos na yan kapag wala yung mga mattress ng mga bata. Kapag naligpit nila yon. Actually, si Daddy nagtanggal no sa kambal. Nakalimutan nilang tanggalin. So, ayan yung ating mga few clutters na kailangan nating ligpitin. Yan ang trabaho ni Nanay pagkaalis nilang lahat. So, konti lang naman ito, kayang-kaya to, guys. Mabilis lang to para sa akin. And ito pala yung sinasabi ko sa inyo, yung mga parcel na naipon ko. May tinago pa ako sa likod. Ayan, o. Nandito lang siya. Kasi hindi ko pa yan na ilalabas. Kailangan ko pang i-check, i-receive do sa mga cellphones namin. So, ayan guys, magliligpit muna ako. And see you later. Tapos na ako magdinis ng master's bedroom, guys. Back in order na lahat ulit dito. Mabilis na decluttering lang naman siya, pero hindi ako nag-vacuum pa ng room dahil bago naman kami matulog, nagba-vacuum kami ng room namin. Kailangan ko nang maglaba, kailangan ko nang magsalang ng laundry, pero mamaya ako nagagawin yun. Magpapahinga muna ako, pero yung pahinga ko meaning mag-edit naman ako ng vlog. Pero gusto ko magkaroon ng time para magbasa ng book ulit dahil ang tagal-tagal ko nang di nagbabasa ng book. Hanggang ngayon nasa bedside ko pa rin siya and hindi ko na nagalaw yung book ko doon. Simula nung pasukan na wala na ako ng time magbasa kasi mas maaga na kami natutulog. Kaya naman gusto ko magbasa kahit few pages ngayon para makapag-relax din ako ng konti. Mamaya na ulit, guys. See you later. Good evening, guys, and ito na yung dinner namin. Lumpiang Shanghai. Pinapili ko si Daddy kung gusto niya bang magluto ako ng chicken ala king kasi may marinated chicken pa kami. Pero ang pinili niya, lumpiang Shanghai. Fan talaga ng lumpiang Shanghai yun. Sobrang favorite niya to. Kaya ito na yung binalot ko, guys, kahapon. 20 pieces tong niluto ko. That's it, guys! Good morning, guys! And magluluto na ako ng baon nila. Lumpia ang lulutuin ko ngayon. And ito yung tsura dito sa kitchen, guys. Mabilis ang pakita ko na lang sa inyo. Dahil 5:49 na rin, guys. And sumakit yung tiyan ko paggising. Kaya sa CR punta ko pa agad paggising. Pakita ko pala to. Nagko-grow kami ng spring onion. And ayan na siya. Tumubo na nga. Ayan yung green na yan. Yan yung bagong tubo niya. Sana nga, lumaki to. Ito yung mga hinugasan kagabi dito. Yan lang yung kailangan kong ayusin. Pakita ko na sa inyo dahil pa nagluto ako, ayus-ayusin ko na rin yan. And naggawa rin pala kami ng soup kagabi ni Daddy kaya marami rin hinugasan yung mga bata. Mag-prep muna ako ng baon, guys.
Tapos na ako mag-prep ng baon nila, guys. And ito ngang lumpia yung pinrito ko this morning. And hinati ko siya sa dalawa para mas magkasya sa baonan nila. At saka bite size lang. Bali, tagka 3 pieces sila and si daddy lang yung 4 pieces. Meaning, pag hinati, syempre doble nun. 6 yung sa mga bata, and then 8 naman yung kay daddy. Hindi dati fan si Achi ng lumpia, pero ngayon gustong-gusto niya na tong lumpia. And kaya nakatuwa naman na ang gana niyang kumain na dati hindi niya talaga gusto to. Kaya natutuwa ang mommy heart ko na nakapagluto ako ng something na gusto niya. Yan ang baon sir natin for this Thursday. Last baon na to ng mga bata for this week. And si daddy na lang ang gagawan ko ng baon for tomorrow. Happy Thursday, guys! Paalis na yung mga bata, guys. Katatapos ko lang din mag-prep. And, ayan, nagalayas na sila agad. Yung isa kasi kukuha pa ng water. Ayan, medyo late na rin. Hindi naman actually late, sakto lang. Si daddy bumaba na. Bye, anak. Bye, love you. Ikaw na lang yun nandyan. O, sige na, baba na kayong dalawa. Si Shobe, susunod na lang. Bye. Dala na, water bottle, bunso. Bye, chips, go down na. Okay, mask. Si jacket, boy, bango-bango nito. Psst, piniligawan ka na ba? Ang bango-bango mo. Hindi. Hindi, wow. Binata na talaga anak ko. Bye. Love you. Cellphone na? Ikaw, kumusta ka naman dyan? Ha? Ha? Yan, palis na talaga sila. Shobe. What's happening to you? Lutang. Tulog pa, tulog. Babay na. Babay na. Close the door. Bye, love you. Bye. And here's the aftermath ng pagpe-prep ng baon, guys. Ayan ang itsura ngayon dito. May camera stand pa no? Para makapag-video ko kanina. So, yan guys, dilikpitin ko muna to and mamaya na ulit. Tapos na ako mag-ayos ng kusina, guys. And, ginawan ko rin pala ng coffee si daddy. Ayan. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano. Pinakita ko na naman sa inyo kahapon kung paano gawin niyang coffee. And ang ginamit ko, French vanilla. Ito, yung sugar-free. Tapos, milk lang. And then, ice. Tsaka yung espresso shot niya. Yung 2 shots ang ginagamit ko. And ito pa yung bowl na ni daddy kasi nandito pa siya. Nagre-ready pa lang siya para pumasok. And dito naman yung itsura dito, guys. Naligpit ko na yung mga tira pang dry dishes. Naayos ko na dito. Nahugasan ko na rin yung mga dapat hugasan. And then, nakasalang na rin yung aking dishwasher. Kasi medyo puno-puno na talaga siya. Kaya sinalang ko na rin to. Papahinga muna ako, guys, bago ako magliligpit ng master's bedroom. Kasi parang medyo nahilo ako. Tingin ko mainit today. Or siguro sa pagluluto, nahilo na naman ako. And parang, ewan ko, nanghihina yung katawan ko. Kaya magpapahinga muna ako bago magtuloy ulit sa mga gawaing bahay. Ito yung tsura ng master's bedroom, guys. Mabilis ko lang papakita sa inyo. Dahil magpapahinga muna talaga ako. Dahil ako'y medyo nahihilo talaga. Ayan. Mamaya ko na to ayusin. Uupo muna ako. And hindi ko alam kung makagawa rin ako ng laundry today. Yung kabilang sulok nakita nyo, puro parcel. Na hindi ko pa nabubuksan. And may mga nabuksan na kami na hindi ko pa mapapakita sa inyo. Sabay-sabayin ko na yan. Pahinga muna ako, guys. And mamaya na ulit. And syempre, hindi ko rin natiis, guys. Kailangan mag-quick tidy up talaga ako. And yun na nga lang ginawa ko. Para bago ako magpahinga ay okay na itong paligid ko. Hindi ko na naman talaga matiis yung itsura ng master's bedroom kung dito ako magpapahinga. Tapos magulo pa siya. Hindi talaga ako makakapag-relax pag ganun. Kaya ayan, tapos na. Pwedeng-pwede na ako magpahinga, guys. Mamaya ko na ulit haharapin yung mga laundry. Sana magawa ko ito today. Pag hindi naman, pwede naman bukas. Lakas ng ulan, guys. Wala pa yung mga bata. Nagpaalam silang tumambay sa school. Kasi, di ba foundation week nila ngayon. And gusto daw nilang maglibot-libot doon. Sinadisobe sa akin yung picture ng wish bus. Siguro gusto makinig. Naku, sana makauwi sila ng maayos. Sobrang lakas ng ulan, no? Tingnan nyo. At grabe ang kulog at kidlat. Nag-aalala ko tuloy para sa mga kids. Kita nyo yun? Kumikidlat-kidlat pa. Scary.
mamaya tumila na. Pagpa-uwi na yung mga bata. Salubong si Bunso. Ano pa salubong mo? Certificate of Recognition. Second runner-up siya sa Riddle Royal. Very good naman. Basang-basa silang umuwi. Ayan, no? Mga basang-basa sa ulan. There was a wish bus and then suddenly it starts raining. And the performers aren't gonna be there anyway. Lungkot na lungkot. Nagpaalam yung magstay. So, bumuhos ang ulan. Ayan, walang inabutan. Tapos pag uwi, basa. Congrats, Bunso! Good job. Good job. Good for you. And update ko lang pala kayo, guys. Yung nabili kong thermal bag sa Shopee. Ayan na siya. Sabi ko na medyo duda ako na dumating to. Tsaka ang dungis na niya. Sabi ko sa mga bata, bigyan na lang kami sa weekend na mas matino. At saka actually nagka-canvas ako. Yung mas magsistay yung init talaga. Tingnan natin, baka kailangan mag-invest talaga ako sa mas maayos sa thermal bag. Bigyan ko pala kayo ng idea sa itsura ng mga pagkain nila pag-uwi. Ito ang kay Bunso. Ayan. Ay, tingin ko nagbugas siya sa school. Hindi. Hindi siya naghugas. Ayan na. O, diba? Ang saya ng nanay. Pag ganito, pag-uwi, walang laman. Wala talaga. Ganyan kaubos yung pagkain nila, guys, pag umuwi. And happy ako, syempre. Dahil walang titira sa pinapabaon ko. Good evening, guys. Ito lahat pala yung parcel ko. Since yesterday to, hindi ko na-open dahil sobrang busy at pagod na rin. So, ngayon namin bubuksan ni Daddy. Total of 15 parcels to. And, pagkasama-samahin ko na napakita sa inyo yung simula nung Saturday. Hindi ko pa napata sa inyo lahat ng mga na-deliver sa amin. Pero ito bubuksan ko na para kasi malaman namin kung tama yung mga laman. Ang dami, guys, no? Pero ito siguro yung mga huli. May ilang piraso pa sigurong pahabol pero halos ito na. Good morning, guys. And ito ang baon ni Daddy for today. Longganisa daw ang gusto niya. Talagang fan si Daddy ng longganisa. And tinanong ko siya kung ilang peraso. 5 daw. Ang cute lang kasi ng longganisa namin, guys. Ayan lang siya. Maliliit lang. And then, tinanong ko rin siya kung anong egg ang gusto niya and scrambled. So, ayan ang ginawa ko ngayon, guys. Skinless longganisa plus scrambled egg. Ginawa ko rin siya ng breakfast today. Gumawa ako ng tuna sandwich plus coffee. Siyempre, hindi ko na pinakita dahil ininom niya at kinain niya na kanina. May tira pa nga siyang coffee sa rep. Na doon niya kayang ubusin pero babalikan doon niya mamaya pagpasok niya. Nag-gym kasi si Daddy kaya nag-prep ako ng pagkain niya na pang breakfast. Nakabuo na naman tayo ng isang linggong baon serye. Happy Friday, guys! Ginawan ko rin ng coffee si Kyle, guys. May sa kape yun. And paminsan-minsan lang naman, since naka-on na yung machine, ginawan ko na rin siya. And nirep ko na to, kaya kita nyo parang medyo naghulas-hulas na yung ginawa kong chocolate sauce sa wall. Nag-drip na siya. And lalagay ko muna ulit sa rep to, guys. And ito na yung aftermath ng pagpe-prep ng baon. Si Daddy lang ginawan ko, no? Pareho pa rin ang kalat kahit isa lang yung pagpe-prepan ko ng baon. Ito, medyo inayos ko pa rin naman siya. Yan, tumulo-tulo lang ng konti yung tubig. Pupunasan lang. Pero tinanggal ko na yung dapat lahat ng hugasan dyan. And dito naman, ayan ang itsura. Ito yung pinag-initan ko ng rice at saka ng bread. Yung tuna, spread na ginawa ko. Ito galing sa baon na ni Daddy. Tira niya kahapon, kaayusin ko din yan. And ito, kailangan na tong ilagay sa mga pwesto, mga dry dishes. Ito yung sa kape. Kailangan ko na siyang linisan. Ayan, itsura dito, guys. Yan ang mga kalat na ginawa ko sa pagpe-prep ng baon ni Daddy. And liligpitin ko na yan. Pakita ko lang sa inyo yung aking spring onion. Haba na niya! Nakatuwa. Titingnan namin kung paano papalaguin yan. Pero sana, lumaki talaga siya para every time meron na kaming magagamit na fresh na spring onion. Pero kasi bumili lagi sa palengke, tapos kunti-kunti lang naman yung kailangan mo. Magliligpit na ako, guys, and see you later. Tapos na ako maglinis ng kitchen, guys. And ayan na, na-clear ko na yung mga counter. Nalagyan ko na ng tubig yung para sa yelo namin. Napill up ko yung mga water bottles. And dito naman, lahat ng pinagamitan ko, naayos ko na. Napunasan ko na tong coffee machine. And then, lahat ng ginamit ko, hinugasan ko na rin, guys. And pupunasan ko na lahat ng counter dito. Malinis na rin yung sink. Ayan, back in order na agad siya. Pero di pa ako nagba-vacuum, guys. Mamaya ako nagagawin yun.
magpapahinga muna ako ng konti bago tutuloy yung pagba-vacuum. Kasi tingin ko pag sinimulan ko yung vacuumin ko na naman kaagad yung buong bahay. May narinig na akong gumagalaw sa kwarto namin, so tingin ko may batang gising na. Pero online class na naman sila today, asynchronous, kaya hindi ko sila ginigising ng maaga. Hinahayaan ko silang matulog pa ng konti. Ang target ko today guys, maglaba naman. Hindi ko na nagawa yung laundry ng buong linggo, kaya kailangang harapin ko na yun.